17 anyos nang mabuntis si Sarah, di niya tunay na pangalan. Di raw planado ang pagbubuntis na ito na labis daw niyang ikinatakot. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin siya, ganito ganyan, kasi mahirap lang po yung buhay. Bagamat biyaya niya raw maituturing ang anak. May nakikita lang. Ano po yung nakikita mo? Pwede mo Yung mga nakahubad po. Oo. Ng Saan? mga social media po. Nagtututo po. Gaya ni Sarah, marami pang kababaihan ang maagang nagbubuntis. Ayon sa Commission on Population and Development, tumaas na 10% ang mga babaeng nanganak ng edad 10 hanggang 19 anyos. Mula sa 136,302 noong 2021 sa 150,138 nitong 2022. Nung tanggalin na raw ang COVID restrictions at nakalabas ng muli ang mga kabataan. Nakaka-alarma yung pag-rise from 2021 to 2022 kasi these are children. Isa sa mga matataas na maternal deaths are from the young ones. Education can be affected. Yung employment opportunities mo in the future, affected din. Ang Department of Health, ikinababahala rin ang epekto nito sa mga batang ina. Developmentally, hindi pa kaya ng katawan nila, hindi pa handa ang matres. At kung mabuo man ang bata ay napaka-high risk ng pregnancy dahil talagang hindi pa kaya ng katawan yung pag-ire, yung ability ng katawan ng kababaihan na magdala ng bata sa sinapupunan. Base pa sa World Bank data kamakailan, mayroong higit sa 48 nanganganak sa kada 1,000 babae edad 15 hanggang 19 anyos kada taon sa Pilipinas. Mas mataas kaysa sa average adolescent birth rate na 44 sa buong mundo at 33.5 sa buong ASEAN region. Sa ASEAN, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamataas na birth rate kada taon noong 2021. Sari-sari raw ang dahilan kung bakit maagang nagbubuntis ang ilang kababaihan, kabilang na ang exposure sa malalaswang mga palabas. Katunayan, ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study of 2021, 18% ng mga kabataang Pilipino ang exposed na sa pornographic and sexually explicit content. Busy ang ating mga parents. At the same time, the parents are not comfortable to talk about sexuality with their children. So, kailangan talaga i-prepare ang mga parents na should be the first sexuality educator of your children. Values within the family, parental guidance, peer pressure, your ability to say no. Kaya panawagan ng Commission on Population and Development, we are calling on all players to make adolescent pregnancy an urgent national priority. We are also calling for the passage of the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.